Dominant Protector. Credit to the author. 5,131-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ako ba ang tinatanong mo? Ang mga magulang ng mga batang ito, sabi ni Donovan pagkatapos mag-isip. Magulang. Kumaibat ang mga talukap ni Wooking, at bahagyang nakasimangot, alam mo ba ang ginawa mo? Siyempre naman. Binubuli ang anak ko. Bilang magulang, kailangan kong makialam at lutisin ang problema, hindi ba? Nagsalita si Donovan na parang magulang. Pinapagalitan mo ang sekta ng Snowsword. Malamig na sumanghel si Wooking, at biglang lumitaw ang isang nakamamatay na tingin sa kanyang walang ekspresyong mukha. Ipinahayag niya, hinahanap mo ang kamatayan sa pamamagitan ng pagpapagalit sa sekta ng Snowsword. Maaari ka nang mamatay. Kasabay nito, ang walang awang yelong dumampi sa ulo ng lahat ay biglang naglaho. Noon lamang nagkaroon ng pagkakataon ng lahat na huminga ng malalim. Hindi nila nakitang gumalaw si Wooking, ngunit sa sandaling iyon, biglang lumubog ang buhangin sa ilalim ng paa ni Donovan. Walang anumang babala ang paglubog ng kanyang buong katawan, naiwan na lamang ang kanyang ulo sa lupa. Nang mas masusing suriin, ang buong katawan ni Donovan ay natatakpan ng puting hamog na nagyelo, at maging ang butas na nakakulong sa kanya ay naging isang butas ng yelo na may malamig na hangin. Senior. Mabilis na inabot ni Linlin, na siyang pinakamalapit sa kanila, ang tulong upang iligtas sila. Sa sandaling ito niya lang napagtanto na hindi pa binawi ni Wooking ang kanyang walang awang Ice Force. Sa halip, pinagsama-sama niya ang lahat ng walang awang Ice Force na dumidiin sa ulo ng lahat sa isang punto. Kaya naman sumabog ang isang napakalakas na puwersa sa isang iglap. Gayunpaman, bago pa man mahawakan ni Linlin ang kamay ni Donovan, bigla na rin siyang lumubog. Bagamat hindi siya nakulong sa isang butas ng yelo tulad ni Donovan, ang buong katawan niya ay mahigpit na idiniin sa lupa ng makapangyarihang walang awang puwersang ice. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng natitirang lakas ni Wooking, ngunit kahit na ganoon, sapat na ito upang ilagay si Linlin sa isang mahirap na posisyon. Minusan kita ng tingin. Wala ka ng iba pa kundi ito. Tumingin si Wooking kay Donovan, na agad na natigilan, at ang gilid ng kanyang bibig ay nakakunot ang noo habang nakangiti. Akala niya ay nakatagpo siya ng isang pambihirang eksperto, ngunit lumabas na masyado niya itong pinag-iisipan. Tila nagawang patumbahin ng matandang lalaki ang espada ng nyebe sa isang sampal lamang, hindi dahil mayroon siyang lakas ng isang golden core cultivator, kundi dahil may higit pa rito. Habang sinasabi niya iyon, biglang yumuko si Wooking at inabot si Donovan para hawakan sa gitna ng mga bulalas ni Amara at ng iba pa. Nangahas ang matandang lalaking ito na pukawin ang sekta ng Snowsword sa harap niya, kaya wala siyang ibang nagawa kundi pugutan ito ng ulo sa harap ng lahat bilang babala. Tumigil ka. Ito ang teritoryo ng Green Cloud School sa North Island. Kung maglalakas loob kang kumilos ng walang ingat, gagawin mong kaaway ang buong Green Cloud School sa North Island. Nang makita ito, wala nang pakialam si Reggie sa iba pa. Dali-dali siyang bumuo ng isang tunay na chi barrier sa pagitan ni Donovan at Wooking. Ito rin ang naging dahilan ng matinding pagkalugi ni Snow Janfeng. Ano man ang mangyari, hindi niya hahayaang mamatay si Donovan dito, lalo na sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Sandali na tumigil ang mga galaw ni Wooking, at lumingon siya para tingnan ito. Nawala na sa Snowsword sect si Janfeng, kaya natural lang na mamatay din ang matandang ito. Makatarungan at makatuwiran lang iyon. Pagkatapos sabihin iyon, tuluyang binaliwala ni Wooking ang napakapangit na ekspresyon ni Reggie. Ang kanyang kamay ay naging kuko ng mabilis hanggat maaari, agad na nalagpasan ang tunay na chi barrier ni Reggie at dumiretso sa ulo ni Donovan. Napakalakas. Nagulat si Reggie. Pareho silang mga eksperto sa Gold Core noong unang panahon. Bagamat hindi naman kakaiba na masira ang tunay na hadlang ng enerhiya ng isang eksperto na kasing level niya, dahil hindi naman ito isang malakas na depensa, at maaaring magkusa ang kabilang panig na basagin ito sa isang punto lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong basagin ito ng kasing linas at kasing husay ni Wooking. Malamang isa ang lalaking ito sa mga nangungunang nilalang sa kanyang mga kasamahan. Nanlumo si Reggie.
Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, gusto na lang niyang gamitin ang kanyang tunay na chi barrier para bumili ng oras. Sino ang mag-aakala na ang hakbang na ito ay hindi man lang siya maaantala kahit isang sandali? Sa isang iglap, ito ay natusok na parang papel sa bintana, at siya ay nahuli na hindi handa. Lubhang mapanganib ang sitwasyon, at ang tanging pagpipilian ni Reggie ay ang atakihin si Woking ng buong lakas. Maaaring mailigtas niya ang buhay ni Donovan sa ganitong paraan, ngunit katumbas iyon ng tuluyang pag-aaway sa kanya. Kung mapunta sa timog ang mga bagay-bagay, kahit ang buong sekta ng Berdeng Ulap sa Hilagang Isla ay madadala sa gulo na ito. Ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Habang nag-aalangan si Reggie, ang ice claw ni Woking, na nababalutan ng mga patong ng yelo, ay isang talampakan na lamang ang layo mula sa ulo ni Donovan. Bigla, may sumipa sa kanya mula sa ibaba. Si Linlin iyon, na idiniin sa lupa ng atake ng yelo ni Woking. Si Linlin ay isang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon sa kalagitnaan ng yugto. Bagamat hindi siya makatayo dahil sa presyon ng walang awang yelo, kaya pa rin niyang maglunsad ng atake kahit na nakahiga siya. Lalo na ngayong si Woking na ang nagkusa na yumuko, ito na ang perpektong pagkakataon para sipin niya sa mukha si Woking. Isang mantis na sinusubukang pigilan ang isang karwahe, katawa-tawa. Mapanghamak na sanggal ni Woking. Ang kaunting paghanga niya kay Linlin na lumitaw sa kanyang puso ay agad na naglaho. Hindi tumigil ang kanyang ice claw, at ang kanyang kabilang kamay ay madaling hamarang sa daanan ng pag-atake ni Linlin. Bang! Bang! Walang pag-aalinlangan, nasalo ni Woking ang kaliwang paa ni Linlin gamit ang isang kamay, at muntik na itong baliin. Hindi niya kailanman nakita ang mga salitang tulad ng pagtrato ng mabait sa isang babae. Dahil nang ahas si Linlin na atakihin siya, kailangan niyang pagbayaran ang katumbas na halaga. Sa paningin ni Woking, ang bali ng binti ay isang napakagaan na parusa. Kung hindi dahil sa mga nakatataas sa sekta ng espada ng Niebe na nag-utos sa kanya na ibalik si Linlin ng buhay, baka pinatay na lang niya ito ng walang awa. Kung hindi, paano niya mabubuhay ang pangalan niya? Gayunpaman, bago pa man ito mabaling ni Woking, isang nakakapangilabot na lamig ang biglang lumabas mula sa kanyang palad. Dahil na-cultivate na niya ang walang emosyong ice force, ang kanyang buong katawan ay parang isang iceman na. Gayunpaman, ang nakakapangilabot na lamig na ito ay mas malakas kaysa sa kanya, at pinanginig pa siya nito ng hindi namamalayan. Nakakabasag ng yelong pangangatawan. Agad na reaksyon ni Woking. Hindi pa siya nakikipag-sparring kay Linlin noon, at ang pagkakaintindi niya sa pangangatawan ng icebreaker ay palaging limitado sa mga chismis. Akala niya ay mas malakas lang ito ng kaunti kaysa sa karaniwang pangangatawan, ngunit ngayong naranasan na niya ito mismo, agad niyang napagtanto na malaki ang kanyang pagkakamali. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng foundation building realm, ngunit nagawa pa rin niyang pangijin ang buong katawan niya, isang early stage golden core cultivator, sa mga unang yugto. Ang pangangatawan ng icebreaker ay talagang napakalakas. Hindi, dapat patayin ang babaeng ito. Kung hindi, magiging malaking banta siya sa hinaharap. Agad na nagbago ang isip ni Woking. Ngayong umabot na sa punto ito ang mga bagay-bagay, magkabilang panig na sila ni Linlin. Hindi niya kailanman nakasanayan ang mag-iwan ng anumang nakatagong panganib para sa kanyang sarili, at naaayon ito sa kanyang likas na ugali na putulin ang mga damo at alisin ang mga ugat. Kung tungkol naman sa kung sisihin siya ng mga nakatataas sa sekta ng Snow Sword pagkatapos nito, wala na siyang pakialam pa. Kung ikukumpara sa kanyang sariling kaligtasan, ano ang kahalagahan ng ilang mga reklamo mula sa mga nakatataas? Sa isang iglap, isang napakalamig na hangering pumatay ang bumuhos ng walang pag-aalinlangan. Si Linlin, na ang atake ay naharang, ay agad na nakaramdam na may mali. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang walang awang presyon ng yelo ay patuloy pa ring bumabalot sa kanya. Hindi man lang siya makatayo kahit isang sandali, at walang lugar para makatakas siya. Masyadong mahina sina Amara at Chester para tumulong. 5,132. Si Reggie, ang tanging taong may pagkakataong makalaban si Woking, ay nag-aalangan pa rin. Hindi niya napansin ang pagbabago sa ugali ni Woking, at ang sitwasyon ay napakasama. Terence. Alam ni Linlin na mamamatay na siya, kaya't mahinahon niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Terence, at gusto niya itong maalala sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Hindi sila nakatadhana para magkasama sa buhay na ito, kaya sa kabilang buhay na lamang sila magkikita. Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng pagkabali ng mga buto, at nanginig ang puso ni Linlin ng hindi namamalayan. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, si Wooking ang biglang napaungol sa sakit. Natulala ang mga tao, at mabilis na nagmulat ng mga mata si Linlin. Natulala rin siya sa eksena sa harap niya. Hindi nagbago ang posisyon ni Wooking, at hindi rin gumalaw si Reggie. Si Donovan, na halatang nanigas sa lamig na hindi makagalaw, ay nakahawak sa ice claw ni Wooking at may mahinahong ngiti sa mukha na parang walang nangyari. Sa sandaling ito, ang ice claw ni Wooking ay nakatiklop sa isang napakabaluktot na arco, na nagiging sanhi ng pagkirot ng anit ng sinumang makakakita nito. Hindi nakakapagtaka na ang kanyang mga ugat ay tumitibok sa sakit, at ang kanyang mukha ay nababaluktot sa sakit. Magaling ka palang supalan ang mga tao ng basta-basta. Ano ang pangalan niyan? Nagpuna si Donovan ng alikabok at lumabas mula sa hukay na may yelo na parang walang nangyari. Papatayin kita. Tiniis ni Wooking ang matinding sakit, at isang espadang yelo ang lumitaw sa kabilang kamay niya. Tila sumusugod siya kay Donovan ng may pagkabaliw, ngunit laking gulat ng lahat nang ibinalik niya ang kanyang espada at sinaksak ito kay Linlin, na nakahandusay sa lupa. Kasuklam-suklam. Galit na galit sina Amara at ang iba pa kaya nagsimula silang magmura. Kahit si Reggie ay hindi na nakatiis. Dati, iniisip niya na kahit malamig at walang emosyon si Wooking, kahit papaano ay matuwid at tapat ito. Sino ang mag-aakala na magiging ganito siya kawalang hiya? Dahil lang sa takot niya kay Donovan, ginamit niya ang walang magawa at malamig na ulo bilang halimbawa. Ang taong ito ay isang ganap na kahihiyan sa lahat ng mga Golden Core stage expert. Walang pakialam si Wooking sa iniisip ng iba. Sa katunayan, hindi niya inisip na ito ay isang walang hiyang hakbang. Dahil mas mapanganib si Donovan kaysa sa inaasahan niya, at nawalan siya ng isang braso, ang pinakamagandang gawin ngayon ay hanapin ang kahinaan ng kalaban at atakihin ito upang iligtas ito. Si Linlin, na nasa tabi niya, ang perpektong panangga. Sa plano niya, basta't darating si Donovan para iligtas si Linlin, magkakaroon siya ng pagkakataong patayin ito sa isang suntok lang. Gayunpaman, ang tugon ni Donovan ay higit pa sa kanyang inaasahan. Napakasimple lang ng reaksyon ni Donovan. Hindi siya nagalit, ni hindi siya sumabog sa galit. Mayroon pa siyang kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Nang hindi man lang lumilingon, sumuntok siya. Boom! Nauna nang tumama ang kamao ni Donovan sa tiyan ni Wooking, at dumura siya ng dugo. Parang hipon na nakayuko ang buong katawan niya, at hindi na siya makagalaw. Napaatras-atras siya at bumagsak sa lupa. Hindi niya ito maintindihan kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay. Malinaw na walang kahit kaunting pagbabago ng tunay na chi ang matandang lalaking ito sa kanyang katawan, kaya paanong ang bilis at lakas ng kanyang mga suntok ay magiging ganito ketekot. Nakakatakot na madali siyang mapapatay nito, isang maagang eksperto sa Gold Core. Namumula ang mukha ni Wooking. Bagamat hindi pa siya patay, alam niyang pailay na siya, dahil ang malakas na suntok ni Donovan ay sumire sa kanyang dantian. Sige, lahat kayo, gawin ninyo ang ginagawa ninyo. Tumigil na kayo sa pagpapabeya at bilasan ninyo ang konstruksyon. Sa kahusayan ninyo, kailan ninyo matatapos ang konstruksyon? Ikinumpas ni Donovan ang kanyang kamay sa mga taong natigilan. Hindi niya inisip na malaking bagay ang pagpatay kay Wooking. Ang kanyang mga kilos ay kasing casual lang na parang natapakan niya ang isang insekto. Kahit si Reggie ay natulala, lalo na si Cold at ang iba pa. Sa huli, ang tanging nailabas niya ay isang pangungusap, isa siyang Diyos. Anak, dito ka lang. Manatili ka man o aalis, kailangan nating hintayin ang pagbabalik ng batang tuso na iyon at pag-usapan ito. Ano sa tingin mo? Sabi ni Donovan habang tinutulungan niyang makatayo si Linlin. Opo, salamat po, Senior. Tumanggaw si Linlin ng may pasasalamat. Bagamat parehong natalo ni Donovan sina Wooking at Janpeng dahil din dito kaya siya nasa napakasamang sitwasyon. Halos katumbas na rin ito ng tuluyang pagputol sa kanyang relasyon sa sekta ng Snowsword. Kahit na bumalik siya ngayon, mapaparusahan pa rin siya sa krimen ng pagtataksil sa sekta. Kung ibang tao lang iyon, siguradong mag-aalala na sila.
Gayunpaman, ang puso ni Linlin ay hindi pangkaraniwang kalmado. Tama si Donovan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang hintayin muna ang pagbabalik ni Terence. Ito ang kanyang haligi ng suporta. Mabilis na pinatigil ni Donovan ang biglaang kaguluhang ito. Nagtinginan ng lahat sa isa't isa bago mabilis na bumalik sa normal at ginawa ang kanilang ginagawa. Tutal, nakita na nilang lahat ang huling atake ni Donovan. Isa rin itong one-sided na pagdurog, ang pagkakaiba lang ay mas malakas ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito. Sa paningin ng lahat, si Donovan ay isang di maarok na pag-iral tulad ni Terence. Hanggat narito ang isa sa kanila, kahit na bumagsak ang langit, walang dapat ikatakot. Senior Linford. Nahihiyang pinigilan ni Reggie si Donovan. Dahil sa kanyang maagang gininto ang lakas, maliban sa mga bagong silang na soul eccentrics ng sinaunang alliance, walang sino man ang karapat-dapat na tawaging senior niya. Kahit na si Donovan ang tinatawag na lolo ni Terence, wala siyang karapatang tawaging senior. Sa pinakamarami, sila ay nasa iisang henerasyon, at nagbibigay na ito kay Terence ng malaking mukha. Pero ngayon, kusang loob na tinawag ni Reggie ang tagahanga ni Linford na senior. Maging si Woking ay napatay niya ng napakadali. Kung pag-uusapan ang lakas, malamang na nasa tugatog ng early Gold Core realm na si Linford fan. Walang dahilan para tawagin siyang senior ni Reggie. Anong problema? Lumingon si Donovan para tingnan siya. Kung ginawa ni Reggie ang lahat para pigilan siya noon, baka iba ang trato niya sa kanya. Pero ngayon, lubhang nabawasan ang imahe ni Reggie sa kanyang paningin. Hindi lubos na mapagkakatiwalaan ang ganitong uri ng tao. Kung inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa lalaking ito, matagal na sana siyang kinuha ni Linlin, at matagal na sana siyang naging bangkay. Hindi ito napansin ni Reggie. Sa halip, inisip niya na ito ang katangian ng isang eksperto. Tutal, hindi madaling makalapit sa isang eksperto. Kaya, magalang niyang sinabi ng may kaunting pagpipigil, iniisip ko kung paano natin haharapin ang dalawang ito. Senior Linford, kaya mo ba silang harapin? Sa sandaling ito lang naalala ng karamihan na may dalawang tao pa ring nakahiga sa lupa. Hindi lang nawala ng isang kamay si Woking, kundi nawasak din ang kanyang dantian dahil sa isang suntok. Nakahiga siya sa lupa, hindi makabangon. Kung tungkol naman kay Janfeng, hindi talaga siya gumalaw. Walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay. Tungkulin ni Reggie na harapin ang dalawang lalaking ito. Hindi lamang siya ang tiyuhin sa digmaan na nangunguna sa pangkat para sa paglalakbay na ito sa secular na mundo, kundi ito rin ang teritoryong nakatalaga sa Green Cloud Pavilion sa North Island. 5,133. Gayunpaman, matapos makita ang hindi maarok na lakas ni Donovan, mababaliw si Reggie kung mangangahas pa rin siyang kumilos ng mag-isa. Hindi mahalaga. Maaari kitang pakawalan o patayin. Gawin mo ang anumang gusto mo. Wala akong tutol. Mukhang walang pakialam si Donovan. Kung gayon, hahayaan na lang ba natin silang umalis? Maingat na sabi ni Reggie. Sa totoo lang, sina Woking at Janfeng ay narito upang manggulo, at ayon sa mga patakaran ng sinaunang mundo ng martial arts, ayos lang napatayin sila ng direkta. Gayunpaman, nangangahulugan ito na tuluyan na silang nakipaghiwalay sa sekta ng Snow Sword. Tutal, sina Woking at Janfeng ay parehong walang gaanong halaga sa sekta ng Snow Sword. Kung hindi naman kinakailangan, ayaw ni Reggie na palalin pa ang sitwasyon. Oo naman. Sagot ni Donovan. Sige, magpapakuha ako ng taong magdadala sa kanila palayo para hindi nila maistorbo ang kapayapaan ni Senior Linford. Nakahinga ng maluwag si Reggie. Kung iginiit ni Donovan na patayin silang dalawa, wala siyang magagawa tungkol dito. Kung nangyari iyon, mapapahamak silang husto. Hindi lang nila masasaktan ang sekta ng Snow Sword, kundi masisisi rin sila kahit ng mga nakatataas sa sekta ng Green Cloud sa Hilagang Isla. Agad silang dalawa na kinaladkad palayo na parang mga patay na aso. Nang kumalat ang balita, hindi lamang ang mga disipulo ng sekta ng Snow Sword, kundi pati na rin ang lahat ng mga disipulo ng iba pang sinaunang sekta na nagsasanay ay nagulat. Sina Woking at Janfeng ay parehong sikat sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at talagang nakakagulat na sila ay natalo sa ganoong estado. Sa wakas, matapos ang hindi malamang haba ng panahon na walang malay, dahan-daang nagising si Janfeng.
Nang magkamalay siya, isang matinding sakit na matagal nang natutulog ang agad na kumalat sa kanyang buong katawan. Agad na napabuntong hininga si Jianfeng at napaungol sa sakit. Gayunpaman, ang lalong nagpahirap sa kanya ay may darating pa. Matapos ang matinding sakit sa buong katawan niya, hindi siya makatayo ng ilang sandali. Kapag sapilitang ginamit niya ang tunay na chi sa kanyang katawan, ang matinding sakit ay agad na titindi ng ilang beses, na magpaparamdam sa kanya na parang mamamatay na siya. Paano? Paano nangyari ito? Tiniis ni Jianfeng ang matinding sakit at nagpumilit na gumulong pababa ng kama. Sa sandaling ito, isang walang emosyong boses ang biglang nanggaling sa likuran, maaari ka pa ring tumayo kahit na nabasag ng ganito ang iyong mga meridian. Mukhang ikaw, ang tinaguriang numero 1 tagapagtayo ng pundasyon ng sinaunang alliance, ay hindi naman pala ganap na walang silbi. Tio Bane, mandirigma. Noon lang napagtanto ni Jianfeng na ibinalik na pala siya sa kanyang silid, at may isang figure na nakaupo ng nakatagilid sa madilim na sulok sa likuran niya. Si Wuking pala iyon. Hindi gumawa ng kahit anong ingay si Wuking. Tahimik lang siyang nakaupo sa dilim, habang may nakakakilabot na aura na nagpapanginig sa mga tao. Gayunpaman, malayo na siya sa pagiging mapang-asar gaya ng dati. Sa halip, medyo nilalamig na siya. Tio Maestro Bane, paanong ang lakas ng loob ng mga yan na gawin ito sa akin? Kailangan mo akong tulungan. Biglang natigilan si Jianfeng. Hindi niya nakita ang eksena kung saan nawasak ang energy center ni Wuking dahil sa suntok ni Donovan, pero hindi naman siya bulag. Nakikita pa rin niya ang kawawang kalagayan ni Wuking sa mga sandaling iyon. Nakabaluktot ang kanang kamay nito sa kakaibang anggulo, at halatang napilayan ito. Bukod pa rito, ang kaawa-awang kalagayan ni Wuking ay katulad pa rin ng dati niyang kalagayan. Mula ulo hanggang paa, malinaw na senyales ito na napilayan ang kanyang energy center. Hindi maintindihan ang matandang iyon. Hindi ako ang katapat niya. Nanatiling hindi nagbabago ang tono ni Wuking, ngunit ang kanyang mga mata, na nababalot ng dilim, ay malinaw na nagpapakita ng kaunting sama ng loob. Mula nang mapag-aralan niya ang walang awang spell ng yelo, hindi pa siya nakaranas ng ganito kalaking suntok. Hindi niya inaasahan na sisipan niya talaga ang isang bakal na plato kapag umalis siya sa sinaunang alliance sa pagkakataong ito. Bukod pa rito, siya ay Pylay. Kung hindi siya nakakaramdam ng anumang sama ng loob, hindi siya tao. Paano nangyari iyon? Natigilan si Jianfeng sa sinabi niya. Doon niya lang napagtanto ang sitwasyon niya. Ang kanang kamay at dantian ni Wuking ay tuluyang nawasak, at isa na siyang Pylay. Naputol din ang kanyang mga meridian, at isa na rin siyang Pylay. Ang pag-escort kay Linlin ay dati napakadali lang para sa kanya at kay Wuking, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ang kahihinatnan. Masyado itong nakakapangilabot. Kung gayon, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Nagmamadaling tanong ni Jianfeng. Ang sitwasyon ay tuluyan ng wala sa kanyang kontrol, at siya ay nalilito. Maghihintay kami, malamig na sabi ni Wuking. Natigilan si Jianfeng. Naipadala ko na ang balita pabalik sa Snow Sword Sect. Kung magiging maayos ang lahat, makakakuha tayo ng mga hilang elixir at magkakaroon pa tayo ng mas malalakas na katulong, sabi ni Wuking sa malalim na boses. Sa paningin ng iba, isa siyang maipagmamalaking henyo na master, ngunit sa totoo lang, wala siyang pakialam sa kanyang tinatawag na mukha. Tulad ng hindi niya pag-aatubiling gawing isyu si Linlin kapag hindi maganda ang sitwasyon, ngayong alam na niya na ang lakas ni Donovan ay hindi maarok, natural lamang para sa kanya na humingi ng tulong sa Snow Sword Sect. Hindi siya nagatubili o nag-alangan man lang. Paano kung hindi ito maging maayos? Hindi napigilan ni Jianfeng ang pagkunot ng noo. Nanatiling tahimik si Wuking. Hindi niya kailangang sagutin ang tanong na ito, at hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Ngayon, pareho silang walang kwentang tao ni Jianfeng na walang lakas. Kung hindi sila bibigyan ng mga hilang elixir ng Snow Sword Sect o magpapadala ng mas malalakas na eksperto, wala silang magagawa. Hindi, dahil nandito ang tatay ko, hindi ito babalewalay ng mga nakatataas sa sekta, siguradong hindi. Napapanatag na lang ni Jianfeng ang sarili sa ganitong paraan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit siya ay wala ng gaanong tiwala sa sarili. Tutal, ang kanyang ama ay isa lamang pangalawang pinuno ng sekta.
Sa sekta ng Espada ng Niebe ng maliit na Jiangho ng sinaunang panahon. Malungkot ang kapaligiran sa bulwagan ng pagpupulong. Dumating na ang lahat ng mga nakatataas sa sekta, at isang sulat para sa tulong ang inilagay sa harap ng lahat. Ito ay galing kay Woking. Matapos marinig ang nilalaman ng liham, nagtinginan ang mga matataas na opisyal ng lahat ng sekta ng may pagkadismaya. Talagang hindi ka panipaniwala ang nilalaman. Mayroon nga palang isang eksperto sa secular na mundo na kayang pilayin si Woking sa isang galaw lang. Posible ba iyon? Siyempre, alam ng lahat na hindi magbibiro si Woking tungkol sa ganoong bagay. Masasabi lamang na pagkatapos ng 1,000 taon, sila man o ang mga nakatataas sa iba pang mga sinaunang sekta, kakaunti ang kanilang nalalaman tungkol sa secular na mundo. Tinapik ng pinuno ng sekta na si Valentino Hong ang mesa gamit ang kanyang daliri at mahinahong sinabi, "Sige, naunawaan na ng lahat ang nilalaman ng liham. Sabihin ninyo sa akin ang inyong mga saloobin." Paghihiganti. Siyempre, paghihiganti. Si Liping ang unang tumalon at sumigaw. Siya ang pinuno ng vice sect ng Snowsword Sect at ama ni Jianfeng. Napadako ang tingin ng lahat sa kanya, hinihintay ang kanyang pagpapatuloy. Agad na sinabi ni Liping nang may matuwid na galit, natural lang sa sekta ng Espada ng Niebe na hulihin ang isang taksil na disipulo, at walang sinuman ang may karapatang pigilan tayo. Hindi lang itinago ng sekta ng berdeng ulap ng North Island si Linlin, kundi sinaktan din nila ang ating mga tao at pinigilan sina Woking at ang aking anak na si Jianfeng. Masyado itong nakakapangilabot at arrogant. Kung matiis natin ang ganitong uri ng pang-aapi, hahamakin tayo ng iba pang mga sinaunang sekta. Bilang isa sa 10 maliliit na sekta, hindi natin kayang mawala ang mukha ng ganito, ano sa palagay mo? 5,134. Walang malay na tumingin ang lahat kay Valentino, ngunit wala silang nakitang anumang intensyon sa mukha nito. Hindi siya nagsalita at hindi rin nagpahayag ng kanyang opinyon. Ito ang saloobin ni Valentino. Hindi nagsalita si Valentino. Napunta ang tingin ng lahat sa 5 elder na nasa pinakamataas na ranggo. Kabilang sina Valentino at Liping, ang 2 pinuno, ang 7 taong ito ang pinakamaimpluwensyang tao sa sekta ng Snowsword. Ang iba pang mga pinuno ng sekta ay alinman sa kanilang panig o mga disipulo nila, kaya wala silang malayang karapatang magsalita. Ubo, 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 ubo. Isa sa mga matandang lalaki ang biglang umubo ng malakas. Ito ay ang unang matanda, si Marco. Ang sabi ko, Elder Marco, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, dapat ka nang bumalik at magpahinga. Sa kalagayan mo, ang pananatili rito ay hindi lamang makakaapekto sa iyong kalagayan, kundi makakaapekto rin sa usapan ng lahat. Ikaw ang pinakamakaranasang elder sa ating sekta ng Snowsword, kaya dapat ay nakikita mo ang buong sitwasyon, hindi ba? Tumingin si Liping kay Marco at naiinip na sumimangot. Nang marinig ito ng iba pang mga nakatataas sa sekta, nag-iba ang kanilang mga ekspresyon. Matagal nang nagaganap ang alitan sa pagitan ni Liping at Marco. Ang isa ay ang pangalawang pinuno ng sekta, na may mataas na posisyon at kapangyarihan, habang ang isa naman ay ang pinakamakaranasang dakilang elder. Sa usapin ng kapangyarihan, bahagyang nakahihigit si Liping dahil sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinuno, ngunit sa usapin ng katayuan, mas mataas ang antas ni Marco. Tutal, si Marco ang pinakamatandang elder ng sektang naruroon at na-promote ng dating pinuno ng sekta. Ang kanyang posisyon ay mas mababa lamang kaysa sa pinuno ng sektang si Valentino, at maging si Liping ay hindi siya kayang tapatan. Ito rin ang dahilan kung bakit mayroong patuloy na alitan sa pagitan ng dalawa. Hindi kayang tumanggap ng 2 tigre ang isang bundok. Malalim ang pagkakaugat ng posisyon ng pinuno ng sektang si Valentino, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng malinaw na panalo sa labanan para sa pangalawang posisyon. Ahem, Vice Pinuno ng Sekta Zhou, mali ka. Dahil ako ang dakilang elder ng sekta, natural lang na gawin ko ang lahat para sa sekta ng Snowsword. Kung ikukumpara sa major affairs ng sekta, ano na ang halaga ng dati kong karamdaman? Tumawa si Marco habang umuubo. Ano sa tingin mo, nakatatandang Marco? Tahimik na isinumpa ni Liping ang matanda. Sinasabing ang dating karamdaman ni Marco ay resulta ng isinapanganib niya ang kanyang buhay para sa dating pinuno ng sekta noong bata pa ito.
Kahit ang pinakamahusay na elixir ay maaari lamang pigilan ang pinsala ngunit hindi pa rin ito magamot. Kung balang araw ay sumiklab ang dating karamdaman ng mata ng ito at siya ay mamatay, ito ay magiging isang malaking biyaya. Hindi ito maituturing na isang napakagandang ideya, ilang tapat na salita lamang. Ngumiti si Marco at humarap sa karamihan. Lahat, ang ating sekta ng Espada ng Niebe at ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island ay matagal ng magkaibigan. Alam na alam namin ang estilo ng sekta ng Berdeng Ulap ng North Island. Sa tingin mo ba talaga ay mayabang at mabangis ang sekta ng Berdeng Ulap ng North Island? Nagtinginan ang lahat, at karamihan sa kanila ay umiling. Ang sekta ng Berdeng Ulap sa Hilagang Isla ay kilala sa kanilang mahinahong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, at halos hindi sila kailanman nagkusa na magdulot ng gulo. Kahit na pinupukaw sila ng ibang mga sinaunang sekta, madalas nilang ginagawang maliliit na bagay ang malalaking bagay. Kung ito ay maituturing na mayabang at mabangis, ito ay talagang hindi makatwiran. Ang nangyari noon ay tiyak na mangyayari sa hinaharap. Elder Marco, hindi ka maaaring maging inosente, hindi ba't magpanggap ka na lang sa ginawa mo noon? Sa pagkakataong ito, hindi lang ang anak ko, kundi pati si Woking ay binugbog at naging isang may kapansanan. Nangyari ito sa teritoryo ng Green Cloud School sa North Island. Maaari kayang masyadong matanda na si Elder Marco para makarinig ng malinaw. Nakangising sabi ni Liping. Alam din pala ni Zhou, ang pinuno ng bise-sekta, na nangyayari ito sa teritoryo ng ibang tao. Tiningnan siya ni Marco ng may bahagyang ngiti, pagkatapos ay humarap sa karamihan at sinabing, bakit hindi ninyo pag-isipan? Kung biglang sumugod ang dalawang tao mula sa Green Cloud School sa North Island at gustong arestuhin sila nang hindi pinag-iiba ang tama sa mali, ano ang gagawin ninyo? Siyempre, para turuan sila kung paano maging tao. Halos sabay-sabay na reaksyon ng mga nakatataas sa Snow Sword Sect. Kaya naman, sa aking palagay, napakalayo ng posibilidad na sisihin ang sekta ng Berdeng Ulap mula sa North Island sa pangyayaring ito. Kung sakaling kumalat ang balita, pagtatawanan lang tayo ng mga tagalabas. Tutal, kung pag-uusapan talaga natin ito, ang ating mga tao ang may ginawang mali. Pumunta sina Woking at Janfeng sa kanilang teritoryo nang walang dahilan para magpanggap na matapang at manghuli ng mga tao. Normal lang na bugbugin sila. Napakabait na nila na itapon pabalik ang dalawang taong may kapansanan. Kung ako iyon, magiging dalawang bangkay na lang ako. Tumingin si Marco kay Liping at sinabing. Sabay-sabay na tumango ang mga nakatataas sa iba't ibang sekta. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Liping, at sarkastiko niyang sinabi, naaalala ko na si Elder Marco ay isang elder ng ating sekta ng Snow Sword. Hindi ka taga-sekta ng Qingyan sa North Island, di ba? Anong sinabi mo? Lumubog din ang mukha ni Marco. Kahit hindi sila magkasundo, malinaw na lumampas na sa hangganan ang mga sinabi ni Liping. Hindi ito naiiba sa pagtatalo sa publiko. Napuno ng matinding galit ang mga nakatataas sa pangkat ni Marco sa sekta ng Snow Sword. Hindi nila maiwasang gustuhing ibagsak ang mesa at tumayo. Kasabay nito, nabalisa rin ang pangkat ni Liping. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran sa bulwagan ng pagpupulong. Isang salita lamang ng hindi pagkakasundo ay maaaring humantong sa isang magulong labanan. Sa sandaling ito, biglang umubo ng mahina si Valentino. Agad na tumahimik ang dalawang grupo ng mga taong nagkukuskos ng kanilang mga kamay. Bagamat sinundan lamang ng mga taong ito ang pangunguna nina Marco at Liping, si Valentino, ang pinuno ng sekta ng Snow Sword, ay hindi lamang palabas. Nang magalit si Valentino, maging sina Marco at Liping ay manganginig sa takot, hindi pa kasama ang mga taong ito. Paulit-ulit na kinatok ni Valentino ang mesa gamit ang kanyang mga daliri at mahinang sinabi, lahat tayo ay galing sa iisang sekta, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay at huwag nating sirain ang ating relasyon. Nagkatinginan sina Marco at Liping at bahagyang tumango. Pinuno ng sekta, patawarin mo kami, nawala na kami sa aming magandang asal. Ituloy na natin, ikinumpas ni Valentino ang kanyang kamay. Hindi pa rin siya nagpapakita ng anumang pagkiling sa bagay na ito. Para bang handa siyang hayaan sina Marco, Liping, at ang iba pang mga tao na maglaban para sa isang paliwanag. Elder Marco, sinabi mo na nangyari ang insidenteng ito sa teritoryo ng Green Cloud School sa North Island, kaya hindi natin ito maaaring ituloy.
Pero bakit hindi mo isipin kung bakit pumunta roon si Wuking at ang anak ko? Kung hindi para sundin ang utos ng sekta na hulihin ang traidor na disipulong iyon, si Linlin, bakit sila pupunta rito at gagawa ng gulo? Singgal ni Li Ping. Bago pa man makatutol si Marco, hindi na nakapagpigil ang isang babaeng ehekutibo sa di kalayuan. Agad siyang tumayo at walang pag-aalinlangang nagtanong, sino ang tinatawag mong taksil na disipulo? Napalingon ang lahat ng marinig ang boses. Nang makita nila ng malinaw ang hitsura ng lalaki, lahat sila ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkaunawa. Ang pangalan ng taong ito ay Andong, at siya ang amo ni Linlin. Hindi nakakapagtaka na galit siya. Andong, ipinapayo ko sa iyo na bigyang pansin ang iyong katayuan. Sa tingin mo ba, ikaw, bilang isang nakatatandang kandidato lamang, ay may karapatang magsalita sa ganitong okasyon? Sumulyap si Li Ping kay Andong nang may paghamak. Ikaw. Agad na natarante si Andong, ngunit hindi niya alam kung paano ito patatanggiin. Kahit nakakainis ang mga sinabi ni Li Ping, hindi naman pala ito lubos na hindi makatwiran. 5,135. Siya lang ang huling miyembro ng konseho ng mga elder na naroroon, at hindi man lang siya opisyal na elder. Sa pinakamarami, maituturing lamang siyang isa sa mga kandidato para sa susunod na elder. Kapantay niya si Wuking, na isang bagong promote na junior. Wala siyang karapatang magsalita sa ganoong okasyon. Gayunpaman, wala siyang ibang magawa kundi ang humakbang pasulong sa oras na ito. Kung talagang inakusahan ni Li Ping si Linlin ng pagiging isang taksil na disipulo, mamamatay talaga si Linlin ng walang libingan sa hinaharap. Kahit na siya ang kanyang Panginoon, hindi niya mailigtas ang kanyang buhay. Kitawa-tawa ang mga sinabi ng pinuno ng pangalawang sekta na si Zhou. Dahil miyembro si Andong ng konseho ng mga nakatatanda, natural lang na may karapatan siyang lumahok sa mga talakayan. Ganito na naman ang ating sekta ng Espada ng Nyebe. Pinuno ng pangalawang sekta na si Zhou, hindi mo naman siguro iniisip na baguhin ang mga patakarang iniwan ng ating mga ninuno, di ba? Nakakunot ang noo na sabi ni Marco. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat na may iba't ibang ekspresyon, hindi napigilan ni Li Ping na palihim na murahin ang matanda. Tumawa na lang siya at sinabing, hehe, Kuya Marco, masyado kang seryoso. Nakita ko lang na hindi pa nagsasalita ang ibang mga nakatatanda, pero siya, na nasa huli ang ranggo, ay nahihirapang magsalita. Hindi niya alam ang mga patakaran, kaya pinaalalahanan ko na lang siya. Sinulyapan ni Marco ang karamihan at ngumiti. Mukhang walang balak ang ibang mga elder na ipahayag ang kanilang paninindigan. Kung ganoon nga, bakit hindi muna natin hayaang magsalita si Andong? Tutal, siya ang amo ni Linlin, kaya siya ang may sapat na kapangyarihan sa bagay na ito. Maraming salamat, nakatatandang Marco. Nang marinig ito, tumango si Andong nang may pasasalamat kay Marco. Wala siya sa panig ni Marco at alam niyang ang mga sinabi ni Marco ay hindi para ipagtanggol siya. Ang pangunahing dahilan ay para pigilan si Li Ping na makuha ang gusto nito. Gayunpaman, anuman ang mangyari, natulungan siya ni Li Ping na makaahon sa kanyang kalagayan, kaya't ito ay maituturing na isang pabor. Hindi na kailangan, nagsasalita lang ako para sa hustisya. Ikinumpas ni Marco ang kanyang kamay at sinabing, ang Elders Guild ay palaging nagbibigay pansin sa pagpapalaganap ng balita. Kung mayroon kang sasabihin, maaari mo itong sabihin sa harap ng lahat. Tumango si Andong at huminga ng malalim bago sinabing, sige, gusto kong tanungin si Zhou, ang pinuno ng bise-sekta, sino ang sinabi mong traidor na disipulo? Maaari kayang sabihin mong, malamig. Siyempre, batay sa mga nakaraang aksyon niya, ang pakikipagsabuatan sa mga tagalabas para harapin ang panganay na nakatatandang kapatid ng ating sekta at hayagang pagsuway sa mga utos ng sekta, hindi ba't maituturing na pagtataksil iyon sa sekta? Sabi ni Li Ping. Natatakot ako na ang sulat pa lang ng anak mo ay hindi sapat para makumbinsi ang kahit sino sa kung ano talaga ang nangyari sa kanila sa sekular na mundo. Noong nakaraang pagpupulong, sinabi mo rin na ang lahat ay maaari lamang imbestigahan pagkatapos bumalik ni Linlin. Kahit ikaw, vice-leader ng sekta na si Zhou,
ay hindi maaaring basta-basta akusahan ang isang tao na isang taksil na disipulo ng walang dahilan, hindi ba? Isa pa, nasa leader ng sekta ang pagpapasya kung paano haharapin si Linlin sa huli. Anong karapatan mo, bilang isang pangalawang leader ng sekta, na lumampas sa iyong awtoridad? Para protektahan si Linlin, nakapagdesisyon na si Andong na gawin ang lahat. Ang mga salitang ito ay sinabi ng walang awa. Maging si Marco ay hindi maiwasang magpakita ng gulat na ekspresyon matapos itong marinig. Para naman sa grupo ni Liping, lahat sila ay natarante at nainas. Anong sabi mo? Sa kabilang banda, hindi nagpakita ng anumang galit si Liping sa kanyang mukha. Sa halip, tumawa siya ng may interes. Nakakatuwa, talagang interesante ito. Ako ang deputy sect leader sa loob ng maraming taon, at wala pang sino man ang nagsalita sa akin ng ganito. Andong, ikaw ang una. Habang tumatagal ang kanyang pag-uugali, lalo siyang natatakot. Mas lalong nanigas ang puso ni Andong nang salubungin niya ang malamig nitong mga mata, ngunit tinatagan pa rin niya ang kanyang sarili at sinabing, mali ba ako? Dahil napakahusay mong magsalita, ang pangalawang pinuno ng sekta na ito ay kailangang hugasan ang aking mga tainga at makinig sa iyong matalinong opinyon. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano natin dapat haharapin ang bagay na ito? O hindi na lang nila kailangang harapin ito, at lunukin na lang ang kanilang galit na parang mga duwag. Para maituring na binugbog ng walang dahilan sina Wuking at ang anak kong si Janfeng. Sabi ni Liping nang may hindi mabasang ekspresyon. Nang marinig ito ni Andong, hindi niya napigil ang mabilaukan sandali. Malinaw na walang mabuting intensyon ang mga sinabi ng kabilang panig. Likas na sa kanya ang magsalita para sa sarili niyang disipulo ng malamig at matuwid. Walang sasabihin ang iba tungkol dito. Gayunpaman, malinaw na hindi niya maaaring pakialaman ang bagay na ito, na siyang huling kandidato sa pinakamataas na ranggo. Kahit ano pa ang sabihin niya, labis niyang pinahahalagahan ang sarili niyang kakayahan. Hindi niya matatakasan ang kapalaran ng pagtawanan ng iba. Gayunpaman, sa puntong ito, nagpatuloy na lamang si Andong, hindi ko sinabi iyon. Ang bagay na ito ay orihinal na usapin ng pagsasanay sa mga disipulo. Kung ang sekta ay kailangang personal na magtanong tungkol sa anumang nangyari, matatawag pa rin ba itong pagsasanay? Bukod pa rito, labag na sa mga patakaran para sa ating sekta ng Espada ng Niebe na ipadala si Wuking ng mag-isa. Kung magpapadala tayo ng iba pang mga nakatataas, ano ang iisipin ng iba pang mga sinaunang sekta? Ano sa tingin mo? Kung talagang mahalaga sa atin ang imahe ng ating sekta, tiyak na hindi ito nagpapakita ng kahinaan. Kung ibaba natin ang ating mga ulo sa harap ng sekta ng Berdeng Ulap, sa hinaharap, hindi lamang ang 4 na malalaking pamilya ng sekta at ang 10 maliliit na pamilya ng sekta, kundi pati na rin ang iba pang mga taong hindi sinasadya ay maaaring mangapi sa ating sekta ng Espada ng Niebe. Dahil sa kahihiyan sa ating sekta, kaya mo bang tiisin ang kasalanan? Ngumisi si Liping ng may paghamak. Pangalawang pinuno ng sekta Zoo, napakayabang mo, pero parang may nakalimutan ka. Ang Green Cloud Sect ng North Island ay hindi iisang sekta. Ito ay malapit na nauugnay sa Skyward Sect ng North Island at sa misteryosong sekta ng North Island. Ang pagkakasala dito ay katumbas ng pagkakasala sa buong North Island Alliance. Sa sandaling ito, biglang bumukas muli ang bibig ni Marco at walang pakialam na sinabi, bagamat ang aming Snow Sword Sect ay kabilang sa Nakajima Alliance, wala kaming gaanong masasabi tungkol dito. Ang may huling salita sa buong Nakajima Alliance ay ang Nakajima Pavilion, at kami ay isang basalyong sekta lamang. Ano ang mayroon kami upang makipagkompetensya sa North Island Alliance? Elder Marco, kaya mo pa ngang magsabi ng mga salitang nakakapagpababa ng moral ng ibang tao at nakakabawa sa sarili mong prestihiyo. Sa tingin ko, nalilito ka na talaga sa katandaan mo. Pinag-cross ni Liping ang kanyang mga binti at tumangala sa langit. Ganoon ba? Hindi nagalit si Marco. Kalmado siyang sumagot, tama, matanda na nga ako. Sa hinaharap, ang mundo ay pamamahalaan ng mga bata. Bata at malakas pa rin ang pinuno ng bise-sekta na si Zoo. Kung magkakaroon ng alitan sa North Island Alliance sa hinaharap, paano kung ikaw ang managot ng buo? Nabulunan si Liping.
Hindi problema para sa kanya ang magpasiklab ng apoy at magpasiklab ng alitan, ngunit wala siyang lakas ng loob na kalabanan ang buong North Island Alliance. Walang sino man sa buong sekta ng Snowsword ang may lakas ng loob na gawin iyon. Hindi naman talaga. Bagamat sa pagkakataong ito, ang ating mga tao ang nasangkot sa gulo sa teritoryo ng sekta ng Berdeng Ulap sa North Island, sila ang unang nagtago ng malamig. Maaaring hindi nila maisangkot ang buong North Island Alliance sa ganitong uri ng bagay. Bukod dito, ang ating sekta ng Espada ng Niebe ay may mga kakampi. Hanggat makakahanap tayo ng makakagalaw sa Nakagama Pavilion, maaaring hindi tayo matakot sa North Island Alliance. Biglang tumayo ang ikalimang elder upang suportahan si Li Ping. Labanan at patayan sa isang iglap, iniisip ba ninyong lahat na laro lang ito ng mga bata? Sa palagay ko, hindi na kailangang palakihin pa ang bagay na ito sa antas ng digmaan ng sekta. Sa pinakamarami, ito ay isang maliit na bagay lamang na nangangailangan ng ilang salita ng panghihikayat, kaya bakit kailangan ninyong umakto na parang nakaharap kayo sa isang matinding kaaway? Kumunat ang noo ng ikaapat na elder at sinabing, 5,136. Sumabay ang lahat, at ang buong bulwagan ng pagpupulong ay mabilis na naging isang pamilihan. Maingay, at pagkatapos ng kalahating araw na pagtatalo, walang sino man ang nakakumbinsi. Sige, tapos na ako. Sa wakas ay hindi na nakapagtiis si Li Ping. Hinampas niya ang mesa at sumanghal, kahit na magtalo pa tayo ng 10 araw o kalahating buwan, hindi pa rin tayo magkakaroon ng conclusion. Sa palagay ko, dapat muna nating ayusin ang dalawang pinakamahalagang bagay. Hindi pa huli ang lahat para pagtalunan ang iba pa mamaya. Anong dalawang bagay? Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang lahat. Una, bilasan mo at magpadala ng mga healing elixir kay Wuking at sa anak kong si Janfeng. Ito ang pinakamahalaga. Seryoso ang mukha ni Li Ping. Siyempre, ang anak niyang si Janfeng ang pinakamahalaga. Kung hindi, hindi sana siya ganoon mag-aalala. Sandali siyang tumigil at nagpatuloy. Pangalawa, kung isasantabi ang paaralan ng Qingyan sa Beidao, dapat parusahan ng mabigat ang lalaking iyon mula kay Donovan. Tumango bilang pagsang-ayon ang grupo ng mga matataas na opisyal ng sekta ng Snowsword. Tunay ngang makatwiran ang mga sinabi ni Li Ping. Kung paano haharapin ang Green Cloud School sa North Island at kung paano haharapin si Linlin ay maaaring dahan-daw ang pag-usapan, ngunit ang dalawang bagay na ito ay hindi maaaring ipagpaliban. Kailangan itong mapagdesisyonan sa lalong madaling panahon. Kahit hindi nagtuloy si Marco sa pagsalungat sa kanya, hindi siya sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. Sa halip, humarap siya kay Valentino at sinabing, pinuno ng sekta, natatakot ako na ang bagay na ito ay maaari lamang personal na harapin. Mula simula hanggang katapusan ng araw na ito, si Valentino, ang pinuno ng sekta, ay nakamasid mula sa gilid. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Marahil ay hindi pa siya nakapagdesisyon, o marahil ay sinusubukan lamang niyang balansehin sina Marco at Li Ping. Sa madaling salita, siya ay malalim at hindi mahuhulaan. Dumaan ang tingin ni Valentino sa mukha ng lahat, pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, sige, pag-usapan muna natin ang unang bagay. Kung gusto nating pagalingin ang mga pinsala ni Wuking at Janfeng, kailangan natin ng grade 5 Great Recovery Pill. Mayroon nito ang ating Snowsword Sect, pero para ito sa mga emergency use. Ayon sa mga patakaran ng sect, tanging mga elder pataas lamang ang maaaring gumamit nito kapag sila ay nasugatan. Nagdilim ang ekspresyon ni Li Ping. Bagamat hindi nagpatuloy si Valentino, malinaw ang kanyang ibig sabihin. Kung tungkol naman kina Wuking at Janfeng, ang una ay isa sa mga kandidato para maging isang elder, ngunit hindi siya isang tunay na elder. Kung tungkol naman sa huli, isa lamang siyang disipulo, at limitado lamang ang atensyon na natanggap niya dahil sa kanyang katayuan bilang pinuno ng sekta ng Vice. Hindi nila natugunan ang mga kinakailangan. Kaya, kung talagang kailangan nilang sundin ang mga patakaran, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa Grade 5 Great Recovery Pill. Pero, gusto ni Li Ping na ipaglaban ang kanyang anak. Tutal, siya lang naman ang kanyang nag-iisang anak. Kung siya ay magiging walang silbi, ang pamilyang Zhou ay mawawalan ng tagapagmana.
Gayunpaman, isang beses lamang siyang sinulyapan ni Valentino, at agad na hindi nang ahas na magsalita pa si Liping. Maaari siyang makipag-away kay Marco sa anumang paraan na gusto niya. Sa isang banda, natanggap na niya ang pahiwatig na pagsang-ayon ni Valentino. Gayunpaman, kung maglalakas loob siyang suwayan si Valentino sa harap niya, hindi siya magkakaroon ng madaling buhay sa hinaharap. Ang pangalawang bagay ay tungkol kay Donovan na pumihil kina Woking at Janfeng. Hindi pa rin natin makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Walang nakakaalam kung siya ay isang master mula sa North Island Alliance o mula sa sekular na mundo, o kung siya ay isang misteryosong master mula sa ibang lugar. Hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos bago natin malaman ang kanyang pinagmulan. Para madali mong mapigilan si Woking sa isang suntok lang, hindi dapat maliitin ang lakas ng taong ito. Kahit sa mga eksperto sa Golden Core Stage, hindi siya isang taong dapat paglaruan. Mas mabuting mag-ingat. Sabi ni Valentino. Hindi kaya. Pinuno ng sekta, ang ating sekta ng Snowsword ay isa sa 10 maliliit na sekta ng sinaunang alliance. Ayos lang na makapangyarihan ang North Island Alliance, pero kahit ang matandang ito na bigla na lang lumitaw ay kailangang maging matyaga. Kung sakaling mabunyag ito, hindi ba tayo minamaliit ng mga tao at sasabihing walang talento ang ating sekta ng Snowsword? Mabilis na sabi ni Liping. Ayos lang sana kung hindi niya makuha ang grade 5 Great Recovery Pill. Maaari pa rin siyang mag-isip ng ibang paraan. Gayunpaman, kung wala siyang pahintulot ni Valentino na harapin si Donovan, magiging imposible ito. Iniisip lang niya ang paghihiganti sa kanyang anak. Oh, paano naman ang ideya ni Zhu, ang pinuno ng bise-sekta? Kalmado ang tono ni Valentino, at walang bahid ng pagkabalisa. Sa aking palagay, sa lakas ng ating sekta ng Espada ng Niebe, hindi natin kailangang maging maingat. Ang Donovan na iyon ay isa lamang maestro sa yugto ng Gininto Angkor. Ang ating pinuno ng malaking sekta, na nasa saradong cultivation, ay isang bagong silang na halimaw na nasa kaluluwa. Ano ang ating kinatatakutan? Pagmamalaking sabi ni Liping. Talaga. May katuturan naman yan, pero kung may kakayahan si Zhu, ang pinuno ng bise-sekta, bakit hindi mo hilingin sa pinuno ng dakilang sekta na ipaghiganti ang anak mo? Sabi ni Valentino nang may bahagyang ngiti. Nawala ng imek si Liping. Ang pag-address ng pinuno ng sekta ang pinakamahalagang bagay sa sekta ng Snowsword. Kahit si Valentino, ang pinuno ng sekta, ay hindi maglalakas loob na guluhin siya, lalo na siya, na isang simpleng pangalawang pinuno ng sekta. Kung tungkol naman sa paghihiganti sa kanyang anak, isa lamang itong pangarap ng isang hanggal. Sa sandaling bumukas ang bibig ni Valentino, agad na napagdesisyonan ang dalawang bagay. Pinili na lamang ni Liping na manahimik dahil sa sama ng loob. Sa puntong ito, wala nang saysay pa na magsalita pa. Sige, dahil walang tumututol, sumagot na lang tayo ng ganito. Mamaya na natin pag-uusapan ang iba pang mga bagay. Kumatok si Valentino sa mesa at gumawa ng pangwakas na desisyon. Mabilis na naihatid kina Woking at Janfeng ang mga tugon mula sa mga nakatataas sa sekta ng Espada ng Niebe. Dali-dali nilang binuksan ang liham at binasa ito, at ang kanilang mga puso ay nalungkot sa kaibuturan ng lambak. Walang kahit isang mahusay na gamot para sa paggaling sa ika-5 baitang o isang mas malakas na eksperto na makakatulong. Ang sulat ay naglalaman lamang ng ilang mga salita ng mababaw na pang-aliw. Bukod doon, wala nang iba pa. Paano? Paano nangyari ito? Natigilan si Janfeng. Nakakulot pa rin si Woking sa dilim, madilim ang mukha. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya, pero isang bagay ang sigurado, siguradong hindi maganda ang mood niya. Magpagaling na tayo. Wala man lang tayong mga simpleng gamot, paano tayo gagaling? Ayaw pa ring sumuko ni Janfeng. Kinuha niya ang sulat at pinag-aralan ito ng pataas at pababa, sinusubukang makita ang nakatagong kahulugan nito. Hindi mo na kailangang tumingin, iniwan na tayo. Biglang sabi ni Woking, na nasa dilim. Ano? Nagulat si Janfeng. Nahulaan na niya ito, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Umiling siya at sinabing, hindi. Hindi mangyayari yan.
Ang tatay ko ang pangalawang pinuno ng sekta. Kahit ano paman, hindi niya ako isusuko, hinding-hindi. Sumulyap si Woking sa kanya. Nasa pagiging isang sinaunang eksperto sa Gold Core, natalo siya at naging Pyle. Kung pag-uusapan ang epekto, mas seryoso siya kaysa kay Jianfeng. Gayunpaman, mas alam niya ang sarili niyang sitwasyon kaysa kay Jianfeng. Bagamat hindi mahina ang pinagmulan nila ni Jianfeng, at imposibleng iwanan sila sa ilalim ng normal na mga pangyayari, malinaw na hindi agad ipinadala ang liham na ito. Ito ang huling resulta ng talakayan ng mga nakatataas sa sekta. Mahirap itong tanggapin sa ngayon, ngunit kailangan nila itong tanggapin. 5,137. Ganito talaga ang realidad. Kahit gaano pa sila katalino at kaningningan noon, ngayong nabuwal na sila at naging Pyle, wala na silang halaga sa sekta ng Snow Sword. Hindi na nakakapagtaka na magdesisyon silang iwanan silang dalawa, kahit man lang sa lohikal na paraan. Sa katunayan, normal lang na desisyon iyon. Kung gayon, ano na ang gagawin natin ngayon? Nanghihinang tumingin si Jianfeng kay Woking. Anong gagawin natin? Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Malamig na tumawa si Woking, at biglang binasag ang mesa gamit ang kanyang palad. Ang katotohanan na nagawa niya ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas bilang isang Pyle ay nagpapakita kung gaano kalaking galit ang naipon niya sa kanyang dibdib. Nanghihina ang loob at ayaw, ito ang tunay niyang nararamdaman sa mga sandaling iyon, ngunit kahit na ganoon, ano pa ang magagawa niya? Bakit hindi na lang tayo bumalik? Kahit ngayon, ayaw pa ring sumuko ni Jianfeng sa huling piraso ng pag-asa. Kahit hindi siya mabigyan ng grade 5 Great Recovery Pill ng Snow Sword Sect, kailangan niyang humanap ng paraan para makuha ito mula sa kanyang ama. Kung hindi, matatapos na ang buhay niya. Gawin mo ang gusto mo. Gayunpaman, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Dahil sa iyong katayuan bilang isang Pyle, hindi ka maihahambing sa mga pinakaordinaryo at pinakamababang antas na disipulo. Kahit sino ay maaaring tapakan ka, lalo na ang mga taong iyong nasaktan. Bumalik sa dati niyang walang ekspresyon ang mukha ni Woking, ngunit ang kanyang buong aura ay naging mas malamig at malalim. Halata na siya ay natama ng isang mabigat na suntok. Ito. Nag-alangan si Jianfeng. Siya ang tinaguriang numero 1 tagapagtatanim sa larangan ng pagtatayo ng pundasyon, at umasa siya sa kanyang ama, ang pangalawang pinuno ng sekta, na kumilos ng mayabang at mayabang sa loob ng maraming taon. Marami na siyang nasaktan na tao. Tulad ng sinabi ni Woking, kung babalik siya ng padalos-dalos, tatapakan siya ng iba, at tiyak na hindi siya magtatapos ng maayos. Bukod pa rito, kung makakakuha ang kanyang ama ng isang grade 5 Great Recovery Pill, tiyak na ipapadala niya ito kahit na manatili pa siya rito. Sa kabilang banda, kung hindi niya ito makukuha, wala itong silbi kahit na bumalik pa siya. Maghintay tayo at tingnan natin. Marahil ay mayroon pa ring kaunting pag-asa. Sabi ni Woking sa mahinang boses. Pero paano kung hindi na tayo makapaghintay para sa isang punto ng pagbabago? Hindi napigil ang magtanong si Jianfeng. Kung maaari lang sana siyang maging isang Pyle mula ngayon, hindi na niya kailanman naisip ang mga kahihinatnan. Sumulyap si Woking sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Sa punong himpilan sa gitna ng mundo ng mga mortal, isang buong buwan na ang nakalipas simula nang simulan ang napakatagal ng plano. Matapos ang mahabang pananatili rito, kahit bilang isang peripheral researcher, nakakuha si Kuya Darwin ng maraming mahahalagang impormasyon at katalinuhan. Sa kasamaang palad, ang labis niyang ikinadismaya ay ang pagsubok niya sa iba't ibang posibilidad, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang paraan para ligtas na maipadala ang impormasyon. Ang pakiramdam na puno ng kung ano ang tiyan ngunit hindi makatikim ay mailalarawan lamang sa isang salita pagtitibi. Napuno na naman ang silid ng pagpupulong. Hindi na mabilang ni Brother Darwin ang bilang ng mga pagpupulong na ito. Gayunpaman, simula nang maisaaktibo ang lumang plano, sunod-sunod na ang mga pagpupulong ng lahat ng laki. Matagal na siyang manhid dito. Sa lahat, mas maayos ang naging pag-unlad ngayong buwan kaysa sa inaasahan. Dahil sa snowball effect ng Hunter Group, nakahuli na tayo ng 15 nag-iisang Foundation Establishment Stage Experts ng sinaunang Alliance.
Binabati kita. Sinimulan ni Kimi ang usapan. Malakas na pumalakpak ang mga tao. Bago pa man ilunsad ang napakatagal ng plano, lahat ay nakaramdam ng matinding pagkakasala. Palagi nilang nararamdaman na ang planong ito ay may malaking panganib. Gayunpaman, ngayon, wala na silang ganitong alalahanin. Ang tinatawag na napakatagal ng alyansa ay walang halaga sa punong himpilan. Ang pinakanasasabag sa kanila ay ang doktor na nakasalamin. Bagamat si Kimi ang pinakamataas na namamahala, siya ang nagpanukala at nagpabilis sa buong plano noong unang panahon. Kapag ito ay naging matagumpay, natural na siya ang magiging pinakamalaking bayani bukod kay Kimi. Sa hinaharap, siya ay magiging pangalawa lamang sa isang tao sa sentral na punong himpilan ng sekular na mundo. Hindi lang iyon, kundi dahil sa pagsisikap ng lahat ng mga propesor, hindi lamang ang 15 eksperto sa pagtatatag ng foundation na ito ang tuluyang nahugasan ng utak natin, kundi ang lakas ng lahat ay lubos ding napabuti. Kapag ang 15 taong ito ay natipon, bubuo sila ng isang kahangahangang kapangyarihan sa pakikipaglaban, na magiging napakahalaga sa ating susunod na lumang plano. Pagpapatuloy ni Kimi. Muling napuno ng masigabong palakpakan ang buong lugar. Nag-iinit ang mood ng doktor na nakasalamin, at si Kuya Darwin, na nakaupo sa gilid, ay hindi napigil ang pagpawisan ng malamig. Ang 15 eksperto sa pagtatatag ng foundation na ito ay pawang isinama sa Hunter Group. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa gitnang yugto ng pagtatatag ng foundation, at ang pinakamalakas ay nasa malaking bilog lamang ng foundation. Kapag kumilos na ang isang Hunter Group, manganginig ang mga tao sa sitwasyon. Ayon sa aming impormasyon, nahuli na namin ang karamihan sa mga eksperto sa pagtatatag ng pundasyon ng sinaunang alyansa na nakakalat sa sekular na mundo. Kahit na isa o dalawa sa kanila ang makatakas, hindi sulit ang aming oras at pagsisikap. Kaya naman, ipinapahayag ko na ang sinaunang plano ay opisyal nang pumasok sa ikalawang yugto mula ngayon, seryosong sabi ni Kimi. Ikalawang yugto. Nagkatinginan ang lahat. Bagamat sila ang gulugad ng pangkat, ang matagal ng plano ay lubos na kumpidensyal. Kahit sila ay hindi alam ang susunod na gagawin. Ang tanging nakakaalam ay si Kimi at ang tagaplano ng plano, ang propesor na nakasalamin. Tama. Sa totoo lang, lahat ng mga aksyon sa unang yugto ay pambungad at pagbabala lamang para sa ikalawang yugto. Dahil nahuli na natin ang karamihan sa maliliit na isda at hipon na gumagala sa labas, oras na para magseryoso tayo. Ang susunod nating target ay si Shenungja. Nagliwanag ang mga mata ni Kimi. Shenungja. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Maaari kayang ito ang concentration camp ng mga eksperto ng sinaunang alliance. Tama iyan. Ngayong handa na ang lahat, oras na para gumawa ng mas malalaking hakbang. Tumanggaw si Kimi. Professor Liger, hindi ba't medyo mapanganib ito? Bagamat mayroon na tayong 15 eksperto sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa ating panig, ang bilang ng mga eksperto sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa sinaunang alliance ay mas marami kaysa sa atin. Bukod dito, mayroon din silang isang Golden Core Stage expert na namumuna sa koponan. Natatakot ako na wala tayong makukuhang kalamangan kung magmadali lang tayo, di ba? Nagkatinginan ang lahat at sinabi. Bagamat hindi nila gaanong alam ang tungkol sa sinaunang alyansa noon, ngayong kontrolado na nila ang ganitong grupo ng mga eksperto sa pagtatatag ng pundasyon, natural lang na alam nila ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa sinaunang alyansa. Bagamat maayos ang kanilang pag-unlad, kung gagawa sila ng napakalaking hakbang sa kanilang kaligayahan, magiging kapahamakan ito. Tiningnan sila ni Kimi ng may bahagyang ngiti. Ang mga doktor na ito ay tunay ngang pinakamahuhusay sa kani-kanilang larangan, ngunit hindi nila kailanman makokontrol ang pangkalahatang sitwasyon. Angkop lamang sila para sa akademiko at siyentipikong pananaliksik. Tutal, hindi lahat ay kasing ambisyoso ng doktor na nakasalamin. Ang Shenungja ay isa lamang sa ating pangkalahatang layunin para sa hinaharap. Walang nagsabi na kailangan nating lumaban ng harapan, hindi ba? Lahat tayo, ginagawa natin ang mga bagay-bagay gamit ang ating utak. Agad na tumayo ang doktor na nakasalamin. 5,138.
Salamin ng doktor, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Lumingon ang lahat sa kanya at nagtanong. Bueno, may sarili akong plano. Dahil napakaraming tao, hindi ko muna ito ipapaalam sa iyo sa ngayon. Ano man ang mangyari, kailangan mo lang gawin ang iyong bahagi, sabi ng doktor na nakasalamin ng may malalim na ngiti. Nagbago ang ekspresyon ng mga doktor. Ang kanilang katayuan dito ay hindi mas mababa kaysa sa doktor. Sa mga resulta ng iba't ibang siyentipikong pananaliksik, mas mataas sila sa kanya, ngunit mas kaunti ang kanilang kaalaman kaysa sa doktor. Tutal, mga scholar lamang sila, habang ang doktor ay mas parang isang politiko. Ang kanilang kinabukasan ay palaging limitado sa mga siyentipikong pananaliksik, ngunit ang doktor ay maaaring maging isang tunay na mataas na antas na big boss. Gayunpaman, masyadong maaga pa para sabihin iyon ng doktor. Isa pa lamang siyang propesor sa ngayon, at ang tanging may karapatang hilingin sa kanila na gawin ang kanilang bahagi ay si Kimi. Sa ngayon, malayo pa sa karapatan ng doktor. Nang makita ang iba't ibang ekspresyon sa mukha ng bawat isa, biglang napagtanto ng doktor na nakasalamin na nadala siya sa kalokohan at medyo naubo. Mabuti na lang at lumabas si Kimi para maayos ang lahat. Tama ang doktor na nakasalamin. Hindi nararapat na ipaalam sa iyo ang susunod naming plano. Kailangan mo lang gawin ang iyong makakaya. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo na ang mga mangangaso ay opisyal na ilalagay sa paligid ng Shinongja at kakailanganin nila ng isang taong manggenguna sa kanila. Natigilan ang lahat saglit, ngunit napagtanto nila na ang mga eksperto sa foundation stage ng Hunter Group ay hindi angkop na kumilos ng mag-isa. Kahit na tuluyan na silang na-brainwash ng droga, mayroon pa ring tiyak na panganib. Ang kanilang pagkakakilanlan ay nakatakdang maging mga kagamitang pamatay, at imposibleng maging tunay na pinuno ng pangkat sa maikling panahon. Kaya, kailangang may mamamahala sa operasyong ito. Ang taong namamahala sa pangkat na ito ay may dalawang minimum na kinakailangan. Una, dapat siyang miyembro ng ating primordial research team, na isa sa inyo rito. Pangalawa, dapat ay pamilyar siya sa sitwasyon sa paligid ng Shinongja at alam ang mga galaw ng iba't ibang puwersa sa sekular na mundo sa loob ng bansa na parang likod ng kanyang kamay. Nagkataon lang na may isang tao rito na nakakatugon sa parehong kondisyon. Tumigil si Kimi at tumingin kay kapatid na Darwin sa sulok. Darwin, may problema ba? Iniisip ni Brother Darwin kung sino ang mamumuno sa team, at ang malamang na mamumuno ay ang propesor na nakasalamin. Hindi niya inaasahan na direktang tatawagan ni Kimi ang pangalan niya, at agad siyang natigilan. Ikaw ang pinuno ng sanga ng pulang kabibe, at ikaw ang pinaka-nakakaalam sa sitwasyon sa bansa. Kung kinakailangan, maaari mong pakilyusan ang mga tauhan ng pulang kabibe anumang oras. Isa pa, miyembro ka na ng sinaunang grupo ng pananaliksik simula pa noong una. Sa palagay ko ay wala nang mas angkop pa sa iyo. Tiningnan siya ni Kimi nang may malalim na tingin. Saka lamang tumugon si Kuya Darwin at agad na natuwa ng husto. Mabilis siyang tumango at sinabing, "Opo, salamat sa iyong tiwala, Professor Liger. Yuyukod ako sa iyo at mamamatay para sa iyo." Kanina pa siya nag-aalala kung paano niya may paparating ang balita kay Terence, at ngayon, siya na ang magiging pinuno ng Hunter Group Sentimo, isa itong malaking tulong. Napakagaling. Mataas ang inaasahan ko sa iyo noon pa man. Sana hindi mo ako bibiguin. Lumapit si Kimi at tinapik ang balikat ni Kuya Darwin. Nakakabilib talaga ang ganitong pagtrato. Kahit ang mga senior professor ay medyo naiinggit. Gayunpaman, naguluhan si Kuya Darwin. Ano ang ibig sabihin ng babaeng ito? Talaga bang ipupromote niya ito? Pero kahit ano paman, hindi naman masamang maging pinuno ng Hunter Group. Basta't nakahanap siya ng tamang pagkakataon, hindi dapat maging mahirap na ipaalam ang balita kay Terence. Kung ano ang gagawin, nasa kay Terence na iyon. Handa na ang lahat. Kasama ang 15 eksperto sa pagtatatag ng pundasyon mula sa Hunter Group, sa wakas ay nakabalik na si Brother Darwin sa pamilyar na lupain pagkatapos ng mahigit isang buwan. Nakakalungkot na hindi pa rin niya matukoy ang lokasyon ng punong himpilan sa sentro ng sekular na mundo.
Ang pagbabalik ay isinagawa ng isang ganap na selyadong eroplano, at ang ilang mga signal ng komunikasyon ay naharang sa buong proseso. Ang pamamaraan ng seguridad ng sentro ay talagang walang kapintasan. Siyempre, hindi mahalaga ito o sentimo, nakakuha siya ng maraming mahahalagang impormasyon mula sa punong himpilan ng Central sa pagkakataong ito, lalo na't siya ang namamahala sa pamumuno ng koponan sa pagkakataong ito. Sapat na ito para bigyan si Terence ng malaking sorpresa. Tungkol naman sa eksaktong lokasyon ng punong himpilan ng Central, hahanap siya ng paraan para malaman ito sa hinaharap. Tila perpekto ang lahat, ngunit sa kasamaang palad, hindi lamang si Kuya Darwin ang namamahala sa operasyong ito. Sa pangalan, ang 15 eksperto sa pagtatatag ng foundation ay nasa ilalim nga ng kanyang pamumuno, ngunit sa kasamaang palad, ang tunay na makakapagdesisyon ay hindi siya, kundi isang lalaking nakaitim na kasama niya. Hindi malinaw na nakikita ng mga tagalabas ang kanyang anyo, at ang bawat galaw niya ay lubhang misteryoso. Gayunpaman, alam ni Kuya Darwin na ang lalaking ito ay walang iba kundi ang doktor na nakasalamin. Ang sinaunang plano ay may kaugnayan sa karangalan at katayuan ng buong punong tanggapan ng sekular na mundo. Malinaw na hindi siya mapagkakatiwalaan ni Kimi na pamunuan ang pangkat ng mag-isa, kaya ang propesor na may salamin ang tunay na namamahala sa likod ng mga eksena. Dr. Glasses, dahil nandito ka na ng personal, bakit gusto mo pa akong maging namamahala? Ikaw na lang ang mag-uutos. Hindi na kailangan. Hindi napigilan ni Brother Darwin na magreklamo. Hindi kailangan. Bakit ka gagawa ng isang bagay na hindi kailangan? Sumulyap sa kanya ang doktor na nakasalamin at sinenyasan siyang yumuko. Tila tapat naman siya. Ang target ng operasyong ito ay ang lugar ng pagtitipon ng mga eksperto ng sinaunang alliance. Hindi ito maliit na bagay. Kahit na mayroon tayong 15 eksperto sa yugto ng pagtatatag ng foundation sa ating panig, hindi natin magagarantiya ang ating tagumpay. Kung iisa lang ang pinuno, paano kung mahuli nila tayo at mahuli? Agad na tumugon si Brother Darwin, at ang kanyang ekspresyon ay lalong naging mapait. Kaya, isa lamang akong panakip para makaakit ng lakas ng apoy. Hindi mo kailangang maging ganoon kalungkot. Pag-iingat lang ito. Hanggat mag-iingat ka, mapoprotektahan mo ang iyong sarili. Isa pa, hanggat magtatagumpay ang operasyong ito, magiging isang malaking tagumpay ito para sa iyo, at magiging madali para sa iyo na umangat sa hinaharap. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang mangyari sa 1,000 taon, at lalo kitang inirerekomenda kay Professor Liger na parang sarili ko na ikaw. Kung ayaw mo, kalimutan mo na lang, hahanap ako ng iba. Sabi ng doktor nang may bahagyang ngiti. Huwag, huwag, huwag. Dahil mataas ang tingin mo sa akin, Dr. Glasses, ako, si Darwin, ay hindi kayang ipahiya. Isa pa, ako pa rin ang pinuno ng dibisyon ng Pulang Kabibe. Walang mas nakakaalam sa sitwasyon ng bansa kaysa sa akin. Hindi nararapat na palitan ang commander sa ngayon, hindi ba? Mabilis nang umiti si Brother Darwin na may paghingi ng tawad. Hindi ito perpektong kasunduan, ngunit isa pa rin itong pagkakataon na sentimo, kung magtatagal pa siya sa punong tanggapan, kailangan niya maghintay ng matagal bago niya makita muli si Terence. 5,139. Mabuti naman at alam mo na. Isa pa, tandaan mo ang isang bagay. Mula ngayon, tawagin mo akong misteryosong lalaking nakaitim. Lalo na sa harap ng iba, hindi mo ako maaaring tawaging Dr. Glasses, naiintindihan mo. Seryosong sabi ng doktor na nakasalamin. Ang misteryosong lalaking nakaitim. Natigilan si Brother Darwin. Naisip niya na ang lalaking ito ay malamang na natatakot na ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ayaw ipakita ang kanyang tunay na mukha sa iba, kaya nakaisip siya ng kakaibang codename. Ang hindi nila alam ay ang dahilan kung bakit ginawa ito ng propesor ay para sadyang gayahin ang lalaking nakaitim na damit sa Sky-class Island. Ngayon, ang punong himpilan ng sekular na mundo ay sumusunod sa halimbawa ng Sky-class Island. Hindi lamang sa usapin ng teknolohiya, kundi pati na rin mga tauhan at pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Siyempre, ang doktor na nakasalamin ay may isa pang pangunahing layunin sa paggawa nito, na siyang magpasikat. Gayunpaman, hindi lang niya sinusubukang magpanggap na cool.
Gusto samantalahin ng doktor na nakasalamin ang pagkakataong ito para magbagong anyo. Bagamat iminungkahi niya ang sinaunang plano, kung patuloy niyang gagamitin ang pangalan ng doktor na nakasalamin, tiyak na maituturing siyang isang mananaliksik sa hinaharap. Tutal, wala naman siyang background na katulad ni Kimi. Imposibleng makapasok siya sa pinakamataas na bilog na may kaunting resulta lamang ng siyentipikong pananaliksik, kaya kinailangan niyang magbagong anyo. Isa itong magandang pagkakataon. Tandaan mo, huwag mo na akong tawagin ulit sa maling pangalan. Muling sabi ng doktor na nakasalamin. Oo, salamin. Nako, ang misteryosong lalaking nakaitim. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Brother Darwin para sa mga tagubilin. Isa lamang siyang peking taong namamahala sa panlabas na anyo. Kailangan niyang humingi ng mga tagubilin sa doktor na nakasalamin para sa bawat hakbang. Kung kikilos siya ng walang pahintulot at magdudulot ng hinala, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Magkampo muna tayo sa labas ng Shenongja. Pagkatapos, maaari mo nang ipadala si Taiyon sa loob para alamin ang sitwasyon. Magpapasya tayo sa susunod na hakbang pagkatapos nating malaman ang aktwal na sitwasyon, sabi ng doktor. Sa 15 eksperto sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon, si Taiyon ay hindi ang pinakamalakas, ngunit siya ang pinakamaaasahan. Siya ang unang nahuli, at siya ay na-brainwash ng droga sa pinakamatagal na panahon. Sa nakalipas na buwan, lahat ng uri ng reaksyon sa pagsubaybay ang pinakamatatag, at ang mga side effect ng droga ay nabawasan. Kahit na lumabas siya at kumilos ng mag-isa, walang anumang aksidente na magaganap. Kung ibang tao iyon, mahirap sabihin kung walang nagmamasid sa kanya. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Brother Darwin at agad na nagayos. Pagkalipas ng isang araw, bumalik si Taiyon mula sa kailaliman ng Shenongja. Ikinagulat nila ang balitang dala niya. Ang gate sa bundok kung saan nagtipon ang mga disipulo ng sinaunang alyansa para sa pagsasanay ay ganap na walang tao. Luminggalinga si Taiyon, ngunit wala siyang makitang kahit isang tao. Paano nangyari ito? Naguguluhan ang doktor na nakasalamin. Mali kaya ang impormasyong ibinigay ng mga taong ito. Hindi maiwasang manghula ni Brother Darwin. Natural lang na tinutukoy niya ang mga eksperto sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon ng sinaunang alliance na na-brainwash at kontrolado ng droga. Tutal, ang lugar ng pagtitipon ng Shenongja ay alam mula sa kanila. Imposible. Matatag na umiling ang doktor na nakasalamin. Bagamat ang drug brainwashing ay tiyak na may mga side effect, lalo na ang permanenteng pinsala sa utak, kahit na may teknolohiya sa central headquarters, mababawasan lamang nila ang mga side effect hanggat maaari, ngunit imposibleng tuluyang maalis ang mga ito. Halimbawa, si Taiyon, na nasa pinakamabuting kalagayan niya, ay halos pareho pa rin ang itsura noong hindi pa siya kontrolado. Gayunpaman, mapagtatanto ng mga nakakakilala sa kanya na hindi na si Taiyon ang orihinal na Taiyon. Napakarami niyang kapintasan. Sa huli, maaaring maghugas ng utak ng mga tao ang droga, ngunit ito lamang ang huling paraan upang kontrolin ang isipan ng mga ito. Gayunpaman, may dalawang panig ang lahat. Bagamat may mga side effect at mga kapintasan sa drug control, may isang bagay na hindi maihahambing sa ibang mga pamamaraan. Ang mga taong na brainwash ng droga ay hindi magsisinungaling. Ito ang pinakamalalim na antas ng superhypnosis. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, kung maaari pa ring magsinungaling ang isang tao, siya ay kailangang maging isang Diyos. Bakit? Kahit na si Kuya Darwin ay may pagkakakilanlan bilang isang peripheral researcher, wala siyang alam tungkol sa mga bagay na ito. Tiningnan siya ng doktor na nakasalamin at tinatamad magpaliwanag, kaya casual niyang sinabi, ang impormasyon tungkol sa lugar ng pagtitipon sa Shenongja ay nakuha mula sa bibig ng 15 sa kanila. Kahit na ang ilan sa kanila ay nagsisinungaling, maaari kayang lahat sila ay nagsisinungaling ng magkakasama. Kung gayon, paano nangyari ito? Naguguluhan pa rin ang ekspresyon ni Brother Darwin. Ayon sa aking haka-haka, may nangyari siguro sa mga tao ng sinaunang alyansa kamakailan, kaya bigla silang nawala ng tao. Si Taiyon at ang iba pa ay palaging kumikilos ng mag-isa at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa amin.
Hindi nakakapagtaka na hindi nila alam ang tungkol sa sitwasyong ito, pagsusuri ng doktor. Mata. Naku, misteryosong lalaking nakaitim, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tanging naitanong ni kapatid na Darwin. Susunod, oras na para mag-ambag ka. Mas pamilyar ka sa sitwasyon ng tahanan kaysa sa akin, at magagamit mo ang koneksyon ng pulang kabibe. Sa palagay ko ay magiging malaking bagay ito. Hindi dapat mahirap para sa iyo na makakuha ng ilang impormasyon. Tungkol naman kina Tayon at sa iba pa, maaari silang manatili rito sa ngayon. Babantayan ko sila, sabi ng doktor. Nagliwanag ang mga mata ni Brother Darwin nang marinig niya ito. Ito ang pagkakataong matagal na niyang hinahanap. Agad siyang tumango at sinabing, sige, hintayin mo lang. Pagkatapos umalis sa base at Shenongja, sinigurado ni Darwin na hindi siya sinusundan ng propesor at ni Tayon bago tinawag si Terence. Sa wakas ay nasagot na ang tawag pagkaraan ng ilang sandali, at narinig ko ang boses ni Terence, hello. Sino yan? Kahit kalmado ang boses niya, isa itong pagbabalat kayo. Alam na alam niyang numero ito ni Kuya Darwin. Sinadya lang niyang magpanggap na walang alam para makaiwas sa Central Headquarters. Sa ganitong paraan, kahit gamitin pa ng Central Headquarters ang cellphone ni Kuya Darwin para subukan siya, wala silang makikitang anumang kapintasan sa kanya. Kasabay nito, hindi mapigilan ni Terence ang lihim na matuwa. Mabuti na lang at napagtanto niya na hindi niya nakasanayang itago ang kanyang telepono sa Jade Space, kaya mas gugustuhin niyang gumamit ng kaunting espiritual na enerhiya para dalhin ito. Kung hindi, walang signal sa Jade Space, at hindi siya mahahanap ni Darwin. Boss Terence? Ako ito? Si Darwin? Mabilis na sabi ni Brother Darwin. Nakalkulo mo na rin sa wakas. Kumusta ang sitwasyon? Maayos ba ang lahat? Mabilis na tanong ni Terence. Hindi nakakapagtaka na labis siyang natuwa at hindi nakarinig mula kay Darwin ng isang buong buwan. Naisip pa niya na nabunyag na ang kapatid ni Darwin at nasa panganib. Nanatili na lamang siya sa labas ng mundo dala ang huling pag-asa. May ilang mga pagbabago, ngunit maayos pa rin naman sa pangkalahatan. Nagtanong ako tungkol sa ilang balita tungkol sa punong himpilan ng Central, at naniniwala akong makakatulong ito sa aking boss. Magkikita ba tayo sa isang lugar para mag-usap ng detalyado, o mag-usap tayo sa telepono? Hindi mapigilan ni Brother Darwin ang kanyang pananabik. Ano ang sitwasyon mo ngayon? Tanong ni Terence. Nasa labasan ako ng Shenongja. Pinapante nila ako sa scout para humingi ng impormasyon, kaya ligtas pa ring mag-isa, natatawang sabi ni Brother Darwin. 5,140. Shenongja. Nagulat si Terence. Bakit pupunta ang mga tao sa sentro sa Shenongja? Aatakihin ba nila ang mga tao ng sinaunang alyansa? Saan nila nakuha ang lakas ng loob para gawin iyon? Pinigilan ni Terence ang kanyang pagkabigla at sinabing, masyadong malayo. Nasa baybayin pa rin ako. Mag-usap tayo sa telepono. Sige, sasabihin ko sa iyo ang nakita at narinig ko sa punong himpilan ng Central ngayong buwan, para wala akong makaligtaan na mahahalagang impormasyon na magagamit mo, boss. Nag-isip sandali si Brother Darwin at sinabing, oo naman. Sagot ni Terence. Ang punong himpilan ay palaging isang misteryosong lugar para sa kanya, lalo na matapos niyang matuklasan na ang impluwensya ng sentral na kapangyarihan ay maaaring kumalat sa Sky Class Island. Mas lalo pa siyang sabik na makita ito mismo, ngunit sinubukan niya lamang ito sa Sky Class Island, at ito ay ang sentral na Chamber of Commerce lamang. Nahuli siya at muntik ng gawing sample ng tao. Sa secular na mundo, hindi nila alam ang lokasyon ng punong himpilan, kaya walang paraan para magsimula. Ngayon na may matututunan na sila sa pamamagitan ni kapatid na si Darwin, na isang especially iya, mabuti na lang at pangarap lang nila iyon. Hindi makapaghintay si Darwin bro na sabihin kay Terence ang lahat ng nangyari simula nang pumunta siya sa headquarters, malaki man o maliit. Matagal na tahimik si Terence pagkatapos niyang matapos. Parang noong unang pumunta si Darwin bro sa headquarters. Marami siyang ideya tungkol sa headquarters, pero hindi niya inakalang magiging research base ito. Kung iisipin ko, hindi ito inaasahan, pero may katuturan naman.
Kung walang malakas na kakayahan sa pananaliksik ang Central, hindi sana magkakaroon si Harry ng lahat ng mga super advanced na kagamitang iyon. Ayon sa mga haka-haka ni Terence, malamang na hindi man lang nila ginamit ang tradisyonal na pormasayon ng teleportasyon upang i-connecta ang Sky-class island sa karaniwang mundo, kundi isang bagong channel na may super technology. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag ang walang katapusang daloy ng teknolohiya na mayroon ng Central Chamber of Commerce. Tutal, ang mga tradisyonal na pormasayon ng teleportasyon ay hindi kayang mag-teleport ng mga high-tech na produkto, at kahit na gawin nila, hindi sila magiging nasa perpektong kondisyon, lalo na't maibebenta ang mga ito ng ganito kalaki. Mabuti, napakabuti. Mahirap para sa iyo. Napakahalaga sa akin ang sinabi mo, sabi ni Terence. Boss, anong sinasabi mo? Trabaho ko ito. Hindi ito mahirap na trabaho. Mabuti na lang at kapaki-pakinabang ito sa iyo. Sayang at maliliit na bagay lang ang alam ko bilang isang miyembro ng outer team. Hindi ko pa natuklasan ang tunay na mga sikreto. Hay! Hindi napigilan ni Brother Darwin na bumantong hininga. Hindi, napakahusay mo na. Sa kasalukuyan mong pagkakakilanlan, hindi normal para sa iyo na padalos-dalos na makapasok sa mga pangunahing sikreto. Hindi pa kasama rito ang mga tao sa Central Headquarters na hindi ka papayagang hawakan sila, kapag hinayaan ka na talaga nilang hawakan sila, kailangan mong mag-ingat. Baka maging bitag ito. Kaligtasan muna, malayo pa ang lalakbayin, pang-aalo ni Terence. Sa katunayan, hindi natuklasan ni Kuya Darwin ang dalawang bagay na pinakagusto niyang malaman. Ang isa ay ang tiyak na address ng punong himpilan sa sentro ng sekular na mundo, at ang isa pa ay ang tiyak na paraan kung paano nakakonekta ang punong himpilan sa Sky-class island. Ang dalawang bagay na ito ang mga bagay na pinakagusto niyang malaman, ngunit sa kasamaang palad, ito ang mga pangunahing sikreto ng mga pangunahing sikreto, at hindi ito ganoon kadaling malaman. Isa pa, ang sinabi sa kanya ng kapatid na si Darwin ay maaaring parang maliliit na detalye, ngunit kapag pinagsama-sama, sapat na ito para kay Terence upang makabuo ng direktang impresyon tungkol sa punong himpilan ng Common World. Napakahalaga nito. Opo, makikinig ako sa inyo, boss. Sige, ano po ang susunod kong gagawin? Tanong ni Brother Darwin. Ang susunod na magiging kilos ng doktor na nakasalamin at ng mga eksperto sa foundation ay depende sa sasabihin niya pagbalik niya. Plano noong unang panahon. Hehe, ang Central ay talagang Central. Talagang mapagbigay sila. Dahil nandito ka na, huwag mong sayangin ang oras mo. Isama mo sila para makita. Makakakuha ka rin ng kaunting kredito para sa iyong sarili, sabi ni Terence pagkatapos mag-isip. Mula sa pangalang Project Archaic, nahulaan na niya na ang mga taong ito mula sa punong tanggapan sa sentro ng sekular na mundo ay hindi lamang gustong makakuha ng isang grupo ng mga eksperto sa foundation stage. Malamang na gusto nilang samantalahin ang pagkakataong palawakin ang kanilang impluensya sa maliit na jangho ng Archaic era, tulad ng Sky-class island. Kung mayroon man, magkakaroon ng 2 sentimo, hindi imposible ang ganitong uri ng bagay. Ito. Saan natin sila dadalhin para makita ito? Naguluhan si Darwin. Ang pagkakaintindi niya sa sinaunang alyansa ay nagmula sa paglalarawan ni Terence. Maraming bagay ang hindi sinabi sa kanya ni Terence, kaya hindi niya alam. Hindi man lang ito kasing detalyado ng punong himpilan. Gamit ang intelligence network ng Central Headquarters, kapag nakapagdesisyon na sila, maaari pa nilang mahuli ang mga eksperto ng sinaunang alliance na nakakalat sa buong sekular na mundo. Ito ay isang bagay na kahit ang Supernatural Investigation Bureau ay hindi kayang gawin. Ngayon, kahit ang Central Headquarters ay walang alam tungkol sa sitwasyon ng lugar ng pagtitipon ng mga eksperto ng sinaunang alliance, lalo na siya. Mayroong isang pormasayon ng teleportasyon sa sulok ng likurang patio ng sekta. Magagamit natin ito para mag-teleport patungo sa transit point sa pagitan ng sekular na mundo at ng maliit na jangho ng sinaunang panahon. Isa itong arkipelago sa dagat. Dahil wala ang mga ekspertong ito ng sinaunang alliance sa sekta, malamang na ipinatawag sila sa arkipelago para magsaka, mungkahi ni Terence.
Sa katunayan, noong una siyang lumabas, tanging ang mga inaasahang disipulo na bagong recruit mula sa sekular na mundo ang dinala sa transfer point upang maglinang ng mag-isa. Ang iba pang mga disipulo ng sinaunang alliance ay nagtitipon pa rin sa labas ng Mountain Gate. Gayunpaman, dahil paulit-ulit na nag-utos si Reggie na pigilan sila sa pagdudulot ng gulo sa sekular na mundo, unti-unting nawala ang pagnanais ng mga taong ito na gumala sa sekular na mundo. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa labas, mas mabuting pumunta na lang sila sa mga transfer island upang maglinang. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya doon ay bihira kahit sa maliit na mundo noong sinaunang panahon. Nahulaan pa nga ni Terence kung ano ang iniisip nila. Sinabi ni Linley na papasok sila sa mga sinaunang pagsubok pagkatapos ng sekular na mundo, at iyon ang tunay na palabas. Malamang na gusto ng mga disipulong ito ng sinaunang alyansa na magpahinga at maghanda upang ipakita ang kanilang mga kasanayan. Isang transit point. Ayos lang ba na ipaalam ito sa headquarters ng Central? Medyo nag-aalangan si Brother Darwin. Ayos lang. Pwede mo silang dalhin doon at tingnan kung ano ang gusto nila. Sa kabilang banda, hindi naman nag-alala si Terence. Dahil sa isang maagang gininto ang core tulad ni Reggie, ang mga cultivator ng foundation stage mula sa punong tanggapan ay hindi gaanong magagawa. Isa pa, naroon din si matandang Linford, kaya walang dapat ipag-alala. Malaki ang tiwala ni Terence sa kanyang lakas. Iba si Donovan sa kanyang Galtona Sentimo, kinailangan niyang uminom ng ilang higop ng tubig mula sa bukal paminsan-minsan, pero hindi naman ganoon kahigpit. Madali niyang maiiwan ang West Star Mountain ng mga isang buwan, kung hindi ay hindi sana siya iminumungkahi ni Terence na manatili sa isang lugar na lilipatan. Sige, dadalhin ko sila roon para tingnan. Tumango si Brother Darwin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.